Simulan na po natin sapagkat mainit na mga balita pong bibigyan natin ng pagpapaliwanag at nang sa ganun po ay mabigyan din ng pagkakataon ng mga mamamayan na masundan at maunawaan ang mga pangyayaring ito. Una po ay bumaba ng todo ang gimmick ng pangbubudol ni Marcos, pati ang pagsuot ng pink na medyas, pinatula na po niya, no? Tapos lantarang panunuhol, no? Na alam natin po ay sukang-suka sila pareho sa kapwa bawat isa. Si Leni Robredo, tinatawag niyang magnanakaw si Marcos, anak ng diktador, tamad, Sinungaling. patugan, oo, sinungaling, at hindi dapat maging pangulo. Tuloy-tuloy po yan sa matagal na panahon. Si Marcos naman at ang kanyang asawa, tinatawag nila si Leni na mandaraya at ginamitan ng palusot ang kanyang pagiging vice president. Pero dahil sa pagkadesperado nila mga kababayan, Ma'am Lorraine, ngayon bigla nang naging pink na pink at yellow na yellow si Bongbong Marcos, samantalang si Leni Robredo ay talaga namang itinakwil na ang lahat ng kanyang mga malulupit na birada kay Marcos Jr. And of course, bago ang komentaryo namin ni Ma'am Lorraine, may interview po si Vice President Sara Duterte, exclusive po sa isang programa na kinikeri ng SMNI, and bibigyan po natin ng mga pananaw kasama si Ma'am Lorraine ang naturang interview upang madagdagan pa ang Banateros. pag-unawa ng mamayan. Ma'am Lorraine, unahin natin muna itong budol medyas na pink at ang panunuhol ni Marcos Jr. na 500 million sa kunwari Jesse Robredo Gymnasium and Sports Facility sa Naga. There's nothing surprising. Kasi napanood ko yung clip, no, maikli lang siya. Pero dito mo talaga makikita yung pagka-pathological liar budol. Pagkabudol ni Bongbong Marcos. Makikita mo yung kung ano yung ginawa niya noon sa atin. Yung mukha na pinapakita niya kay Lenny ngayon, budol na budol talaga. Tapos yung mga moves niya, 'di ba? Yung parang magkaibigan na magkaibigan sila. Ganun niya niloko si Inday. Ganun niya niloko ang isang buong bansa kasi nga drug addict siya. Tsaka pathological liar. Kasi mga drug addicts ganyan no? He really totally perfectly fits the profile of a drug addict, no? Talagang sinungaling, manloloko, and walang alinlangan. Makikita mo, no? Makikita mo parang kung hindi mo siya kilala, kala mo totoo, no? Kala mo totoo yung ginagawa niya, talaga magkaibigan sila. At saka yung one more thing that it tells me, no, what it tells me about this this president, no, about this, he's not my president, about this person, no, is that yun lang ang alam niya, yung paraan, yun lang manuhol lang talaga. Biro mo 500 million for the Jesse Robredo gym. You know, nakakahiya talaga ang karakter ng taong ito. Nakaririmarim, nakakadiri, no, na yung moves niya, nakakadiri talaga, nanunuhol, sumisip-sip, nagbubudol-budol, everything he's been doing, no, for the past, pag may kailangan siya sa inyo. 'Di ba, pag kailangan niya yung boto or whatever, may kailangan siya, user 'yan no. So, 'di ba silang dalawa na mag-asawa nila, user talaga, no. So, yung very telling na story, yung meron silang group chat with ordinary citizens na during the campaign, they had access to them and they were chummy, and the day that he won, tinanggal yung group chat na yon ni Lisa Marcos, na walang maraming salamat sa inyo, bigla na lang, wala nang access. So what we're seeing right now is that exactly what we're seeing right now. And I hope Leni Robredo was just acting when she was acting kilig, no. Sana hindi siya naniniwala, sana hindi siya for her sake, no, for her sake and for the country's sake, I guess, no, wag siya maniwalat kasi sinungaling. And then the cheap gimmickry of the pink socks, no, parang nakakadiri. Talagang ang babaw, napakababaw talaga ng taong ito, no. And to actually say na hindi naman ayaw namin ng politika ngayon, public service muna, when everybody already knows, no, bagsak na bagsak ang trust rating mo kasi nga wala nang umupo ka diyan, hayop ka,
wala kang ginawa kundi pamumulitika, wala kang alam tungkol sa public service. You are the exact opposite of what a public servant is. And he had the bloody gall to talk about, that's nauseous. It was just really nauseous, nakakasuka. No, so, go ahead. Actually, ma'am, pinagtatawanan nga siya eh. Yeah. Sapagkat hindi naman totoo na pink ang kanyang paborito na kulay. Ang paborito niyang kulay ay puti. Kasi yun ang kulay ng pulburon. Puti. Powdery, white powdery substance. So, sa sobra niyang gimmick, ay pinatulan niya pati ang pagsuot ng medyas na pink, no? Ang unang namin nakikita dyan, mga kababayan, desperado po si Bongbong Marcos Jr. at nagpapanik. Desperado dahil alam niya na hindi niya mapipigilan pa ang pag-angat at patungo sa pagiging pangulo ng isang Sara Duterte na may kalalagyan sila. Sisingilin sila, i-prosecute sila, at sila ay mapaparusahan at mananagot at babawian sila ng dinambong at dinurubo na kayamanan. That prospect na mananagot sila, makukulong at mapaparusahan sila, which mamaya sa isang video clip shot ni Vice President Sara Duterte, sinabi talaga niya na hindi pwedeng walang managot at hindi pwedeng hindi tayo maniningil ng mga pananagutan sa mga naglapastangan at umabuso sa ating bayan, sa ating mamamayan. So itong pink medyas ni Bongbong Marcos Jr. na gimmick at ang kanyang pagwawaldas ng 500 million pesos para sa sports gymnasium, equivalent po yan sa 30 na mga barangay na mga pobre na pwedeng malagyan ng mga kalsada, patubig, electrification, health center, at ng patina ng bisang kahit basic na school facility. Na tinanggal niya. Pagkaupo po niya, ang Barangay Development Program na ultimo 10 million pesos lang ay tinanggal na niya. Ngayon po para sa gymnasium, para lang kunwari na ino-honor niya si Jessie Robredo na asawa ni Leni Robredo, which is actually panunuhol at pangguguyo, ay gagastusan niya ng 500 million sa pondo ng mamamayan at gigimikan niya para lamang nakikita nila ang purpose niyan, si Leni Robredo ay bilhin nila, kumbinsihin, utuin at budulin upang tumakbo bilang presidente muli dahil alam nila na kung si Hontiveros lang, si John Vic Rimulya lang, o sino pa man talagang kakain ng tuniladang alikabok kay Sara Duterte in a fair and honest, objective elections. Pero dahil kailangan ni Marcos ng assurance na hindi siya mababalikan at hindi siya mapuputulan ng kanyang koneksyon sa kapangyarihan ng bagong Pangulo at siya ay hindi hahabulin at lilitisin, kailangan niyang budulin at utuin si Leni Robredo. Napakatanga naman at napakabobo ni Leni Robredo kung hindi pa niya nakikita ang karakter ni Marcos Jr. Sariling kapatid, sinusuka siya If Amy Marcos is still naniniwala pa kay Marcos Jr., hindi niya ibubunyag sa buong mundo with millions of audience na nakakarinig na durugistang kapatid niya. How can Leni Robredo afford to give an inch of trust sa pagtitiwala kay Bongbong Marcos Jr.? Sariling kapatid nito mismo, sinusuka siya dahil ginagamit niya ang kanyang poder hindi para sa bansa, kundi para sa kabulastugan at katarantaduhan. And yet, chami-chami pa sa Leni Robredo. Ito yung mga politikong walang prinsipyo. Dinalhan ka lang ng 500 million galing sa kaban ng bayan, nagsuot lang ng pink na medyas na alam mo hindi naman yun ang paborito niyang kulay, kundi ang white color dahil white powdery substance ang paborito niya everyday. And yet, yakap-yakap na bigla ni Leni Robredo ang tinatawag niyang magnanakaw, ang tinatawag niyang anak ng diktador, sinungaling at tamad at batugan na walang pakinabang ang bayan na hindi dapat maging pangulo. O ano ito? Ibig sabihin po mga kababayan, ganyan ang pagkakaiba ng isang Sara Duterte. Hindi gimmick, hindi diskarte, hindi pangbubudol, kaya niyayakap ng taong bayan ang isang Sara Duterte, ang isang brand ng Dutertismo na tapang at manasakit, hindi pangbubudol, hindi gimmick, pati sa medyas, utuin mo pa ang taong bayan. Akala ni Bongbong Marcos Jr. sa mga Pilipino ay mga tanga at bobo na kaya niyang bula-bulahin. Ang pagbabait-baitan ni Marcos ay hindi mabait, salbahi po yan. Yeah. Ang salbahi ay nagbabait-baitan pero hindi mabait. Si Marcos ay hindi mabait, nagbabait-baitan. That is the correct description dahil
may interest, may ulterior motive siya kay Leni Robredo. And what is that? Para hatakin niya si Leni Robredo at ang buong makinarya ng mga loyalista sa Yellow and Pink para magkaroon siya ng panibagong alliance. Dahil wala na siya kay Martin Romualdez, malabo yon, durog na si Tambaloslos. At ito mga Rimulya brothers, hindi po sila katanggap-tanggap sa mamamayang Pilipino. Kaya kailangan ni Marcos mag-double time na budul-budulin si Leni Robredo, ang Yellow at Pink na grupo na dati niyang kinasusuklaman, Ma'am Noreen. At saka yung no, a lot of things. One of those other thing, no, sa paggawa niya na yan, juxtaposed doon sa interview ni Vice President, makita mo, nakita ko din kay PRRD, yung iba yung pagpapahalaga nila sa pera ng taong bayan. Talagang masinop yung, I mean like literally, si PRRD, yung pagkain namin ng, wala kang hindi ka pwedeng umulit kung ano yung simpleng pagkain kasi nga inuulit niya, hindi natin pera yan, pera ng taong bayan. So according to SAS in 2025 Bongbong Marcos ordered over 200 million in aid following a 6.9 earthquake magnitude in Cebu September 30 2025, focusing on the rebuilding of homes and infrastructure. And now what he gave Lenny was 500 million to renovate the Jesse Robredo Coliseum. In other words, sukol talaga. No, so imagine he's very cavalier with people's money, treating it as if it were his own. Walang wisdom, walang hiya. Walang hiya kung magwaldas ng pera pag ganyan. 500 million for the renovations of a gym. Obviously, yeah. Ma'am, habang walang gamot ang Philippine General Hospital, kulang ng gamot. Yes. Ang mga Yes. cancer patients, alam mo yan, Ma'am Noreen. Mga kaibigan mong doktor nagre-report sa'yo. Yeah. Mga hospital natin nabubulok. And to have the bloody gall to say, hindi kami nandito para sa politiko. No, nandito kami para sa politika, no. Nandito kami para magserbisyo sa bayan. Tarantado ka talaga. Ayun na nga yun eh. Yun na mismo yung ginagawa mo. Namomoliti ka, kahayop ka. Ganyan ka-powerful yung speech ni Inday, yung decision niya. Kasi di ba there you can hear the other side, no? Sila, I don't know who sila, Shelo Magno daw, kasi I just saw in my comments, I didn't see that they were criticizing the speech of the Vice President, that it was like a grade school speech daw, di ba? Pero that grade school speech, nagkandaripas yung drug addict at biglang nagpuntang Cebu. Nagpuntang Bicol. Diba? And not only that, no? The stock exchange experienced a resurgence, no? Yes. 7-month high na nasa ICU na nabuhay. Ganun ka-powerful si Inday. Na ganyan ka, in a very beautiful way, na talagang trusted siya ng taong bayan, ng business sector, nagkakaroon ng confidence. So anyway, that really eats on me kasi yung sa barangay development program, 'di ba? Kakonti-konti lang, hindi mo pa binigay, 'di ba? Kung i-convert mo yung 500 million, ma'am, kinukonvert ko ngayon. It can already fund 30 depressed, isolated, disadvantaged na mga barangay na napag-iwanan kalahating siglo, walang kalsada, walang electrification, walang tulay, walang mga health center. That can already fund 30 barangays, Ma'am Noreen. Imagine,